beautiful people! This is Anjo Besano and welcome again to my channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and please iset nyo na po sa bell all, ayan, para ma-notify po kayo every time may bago tayong upload na video. Ayan, as you can see, baka familiar na po kayo dito sa place na ito at na-upload na po natin at na-vlog na po natin to last time. Nandyan na po, ilagay ko po sa description ang unang punta namin. Ayan. So, ayan na nga guys. Ito po ay sa Cross River Resort, San Antonio, Zambales. For the second time around, bumalik po kami ng dahil meron pong nag-birthday sa aming kasamahan sa rides at i-held po niya sa Anawangin Cove. Ayan. Ito po ay year-end rides na rin po namin. So, ayan. Samahan nyo po kami sa aming paglalayag patungong Anawangin Cove, guys. Ayan. As you can see, medyo malakas pa rin po. As usual, ang alon dito sa my Cross River Resort. Ayan. Pahirapan pa rin po ang akyat. Kasi nga po, dito po talaga sa may bandang Cross River ay ganito po talaga yung alon, lalo na pag hapon ito guys, grabe na yung lakas ng alon. Ayan, nandito na po kami sa bangka sa puntong ito. Ayan, kita nyo naman, nakasuot na po kami ng life vest for safety, just in case of emergency. Ayan, meron po tayong suot na life vest. So, ayan na nga guys, samahan niyo po kami hanggang makarating sa Anawangin Cove. And after 30 minutes of ride, sa wakas, natatanaw na po natin ang Anawangin Cove. Hopefully, maging okay po ang ating pag-stay dito sa Anawangin. Dahil so far, sa pag-stay namin sa Talisayan last time, okay na okay po kami doon. Ayan, tinatry din po namin dito sa Anawangin dahil ang sabi nila, mas maganda daw po dito dahil mas maraming activities ang magagawa. Ayan, and meron din po dito nga, aakyat ka dyan sa may bundok, ayan, para makikita mo yung buong view. Ayan, and sana magustuhan po namin dito sa Anawangin Cove dahil para masulit natin ang ating bayad dahil mas mahal po ang bayad dito sa Anawangin Cove compare sa Talisayan Cove. Ayan guys, mas malayo ang Talisayan Cove guys, pero mas mura po yung bayad. Kasi nga po, doon sa Talisayan Cove, wala pong mga activities na gagawin. Only swimming and camping lang po. Ayan, kung may mga dala po kayong mga pamingwit, pwede rin po mag-fishing doon sa may mga batuhan. Ayan, at dito naman daw kasi sa Anawangin Cove ay may maraming activities, may mga kayak, may mga banana boat, meron din pong tawag nito, may mga island hopping pa and so on pa. So, kaya tinatry namin dito kahit mahal and sana satisfied naman po ang aming pag-stay dito sa Anawangin Cove. So, ayan na nga guys, padaong na po tayo. Malapit na tayo dumaong sa Anawangin Cove at magsisilayan na po natin ang ganda ng Anawangin. Ayan. Let's go, let's go. Ayan, as you can see, may mga nakikita po kayong, ayan, nagkakayak guys. Kasi marami po talaga daw magagawang activities dito. Ayan, malapit na tayo dumaong. Let's go, let's go. Ayan, ang ganda ng view talaga dito guys. Mabubusog yung mata mo. Hindi pa kayo makakarating sa mga island, makikita nyo na po mga rock formation sa gilid po ng binabaybay po ng dagat. Makikita nyo po ang mga nagagandahang mga bundok. Ayan, yung mga yan guys ay bato po yan, hindi po yan siya talagang lupa, yung bundok na yan. And ito na nga guys, ayan, maraming naliligo. Ayan, hindi po masyadong marami pa ngayon naliligo dahil siguro December kasi ngayon, kaya walang masyado silang guest.
na ano talaga, compare sa summer. Kapag sa summer siguro sobrang dami dito. And ito na nga guys, dumating na kami. So yun na nga guys, pagbaba po namin ay dumiretso po kami sa may entrance nila, sa may information, kasi po magre-register kami ng aming mga pangalan. So ayun na nga guys, pagpasok ko namin, binigyan kami ng isang, tinatakan po kami and binigyan po kami ng isang staff ng bond paper and ballpen. Ipinasulat po yung pangalan namin and perma daw. Hindi niya in-explain sa amin na waiver, may waiver pala yun guys. Sa harap may babasahin pa pala yun na waiver. Wala siyang sinasabi na basahin nyo muna and bago pag nabasa nyo na yung waiver, isulat nyo na po yung pangalan ninyo sa likod. Wala po siyang in-explain na ganon. So hindi namin alam kung ano yung mga nakasulat doon sa waiver na yun, kasi wala siyang sinasabi na meron palang nakasulat doon na waiver sa may harap. Ang sabi lang, ibigay daw sa likod ang ay isulat sa likod ang pangalan namin at perma. Ayun na, pagpasok namin doon guys, tinulungan na kami ng mga crew nila pagbitbit ng mga gamit namin, tapos kung saan pala dinala, lalo na yung uling. Ngayon, nung tinanong na nung isang kasamahan namin, ang sabi, yung yung pag-swimming daw ay hanggang 6 PM lang doon. So, doon pa lang umano na kami kasi nga hinasanay kami, kaya nga overnight dahil mag-swimming ng gabi, 'di ba? So, ayun na, pagpasok namin doon, pagsabi na bawal daw yun ganon, bawal ng swimming ng gabi, hanggang 6 PM lang dapat wala nang mag-swimming. So, ayun, nagdesisyon kaming lumipat na lang doon sa Talisayan Cove. Nung lumabas na kami at sumakay na uli kami ng bangka, hinahanap na namin yung iba naming gamit. Yung uling, umabot po siguro kami ng almost 1 hour kakahanap ng iba naming gamit, kasi kung saan dinala nung staff nila, yung crew nila. Tapos dapat tinulungan kami ng staff nila na hanapin yung crew na yun na tumulong sa amin magbaba. Hindi po kami inasikaso. Ang pangit po ng mga staff ng mga ng kanilang guys, hindi po nila inasikaso ng maayos yung kanilang mga guest. Ayan, imbis na i-guide nila, hahanapin nila yung taong yun na nagdala ng gamit namin, kasi hindi na po nga namin mahanap. At ayun na nga guys, umabot pa ng almost 1 hour bago lumabas yung crew na yun. At yun na nga guys, lumipat na kami ng Talisayan. So yun na nga guys, ang experience, ang honest review namin talaga between Talisayan and Anawangin, mas okay pa po sa Talisayan compare sa Anawangin. Maraming activities nga magagawa sa Anawangin, sa Anawangin, pero nga yung pagtrato po ng mga staff ay hindi po maayos. Ayan, honestly review lang po talaga guys. And yun na nga, kaya lumipat kami sa Talisayan kasi mas okay ang Talisayan, tahimik, walang ang activities, pero ang pinunta lang naman natin is mag-swimming. Ayan, overnight swimming. So yun na nga guys, yung sa Anawangin, hindi naman po kasama doon sa binayaran mo na sa boat at saka sa entrance yung mga activities na gagawin. Hiwalay pa rin naman. Ayan, gagastos ka pa rin naman. So, yung lang naman talaga namin is mag-swimming. So, okay na kami sa Talisayan. So, sabi ng karamihan sa amin is mas okay pa talaga dito sa Talisayan kaysa Anawangin. Ayan, maraming ang activities doon, pero ganun din naman yung yung patakaran nila. Bawal maligo pagdating ng 6 PM, tapos mag-umpisa maligo 5 AM. Ayan. Tapos ayun na yung mga ng staff, hindi sila makakausap ng maayos, imbes na itutulungan kanila, hindi nila
hindi kanila masyadong tutulungan. Ayan, ang pangit po talaga guys ng experience namin doon sa Anawangin. Mag-comment po kayo dito kung sinong naka-experience din sa Anawangin ng hindi maganda, lalo na yung charging nila. Ano naman, kahit mahal, alam naman natin mahal kasi nga tawid na nga ng dagat or nasa kabilang isla na nga. So, maintindihan natin na mahal yung bayad ng charge, mahal ng bayad ng wifi nila. Ayun, yun lang yung advantage sa Anawangin, may wifi sila, pwede ka magpag-charge for emergency kahit mahal yung bayad. Compare sa Talisayin, wala po talagang mapag-chargean and wala din pong wifi doon. Kaya kapag may emergency doon sa Talisayin, wala po talaga. Wala kang makukontak kasi wala pong signal. So, ayun na nga guys. Ito po yung view ng Talisayin. Ayan. Yan po yung sunset. Itong oras na ito guys ay nasa 6:30 na po. So, kung doon lang kami sa Anawangin, ganitong oras hindi na kami makapag-swimming. So, ayan na nga guys. Yan lang po. Naibahagi ko lang po sa inyo yung aming experience between Anawangin and Talisayin. So, mas prefer pa rin namin bumalik sa Talisayin compare sa Anawangin. Ayan. Although, iisa lang po talaga yung may-ari ng Anawangin. Pero yung mga staff ay hindi po talaga maganda yung kanilang entertain sa kanilang mga guest. Ayan, pasensya na po sa mga lahat ng staff sa Anawangin. Ayan, ito lang po ay honest review lang, based po sa aming na-experience. Ayan, pasensya na po kung wala po kaming intensyon na anuhin kayo, sisiraan kayo. Ayan, based lang po talaga dito sa aming experience yung aking ibinahagi. So, ayan na nga guys, abangan niyo po ang aming mga kaganapan, mga gagawin namin dito sa pag-stay namin sa Talisayin. Ayan, see you on my next vlog everyone. Bye!